Okay, bago po tayo bumalik sa ating mga tanong na pumapasok dito sa ating studio ngayon, time for our kalusugan tip of the week. Health benefits po ng isang prutas na napakalaganap dito sa ating bansa na tinatawag na avocado. Ito daw ay magaling para sa prostate cancer prevention. Avocados have been shown to inhibit the growth of prostate cancer. Tapos, maski na sa oral cancer defense research, has shown that certain compounds in avocados kaya pong to seek out yung tinatawag na medyo diseased cell na precancerous. Hindi pa cancerous pero precancerous, maski na ang mga cancerous oral cancer cells at napupuksa po ito without harming the healthy cells. Pwede rin daw ang avocado para sa breast cancer protection, katulad ng olive oil, mataas sa oleic acid, which has been shown to prevent breast cancer in numerous studies. Yung mga avocado, magaling din po yan para sa ating mga mata. Marami ding carotenoid lutein yan than any other commonly consumed fruit. Lutein protects against yung pag-deteriorate ng ating tinatawag nilang macular degeneration at saka cataracts to disabling age-related disease na habang tumatanda tayo, nagiging mas laganap. Ayun, kanya kayo middle age yan, kaya kayo avocado. Lower cholesterol avocados are high in beta-sitosterol, a compound that has been shown to lower cholesterol levels. In one study, 45 volunteers, alam po ninyo, nakaranas ng 17% drop in their cholesterol. Pagkatapos lang ng pagkain ng avocado sa loob ng 1 linggo. Kanya po dyan, paano natin kakainin ng avocado? Yung isang tasa siguro has 23% of the recommended daily value ng folate. Yeah. Kanya mga taong kumakain daw na rich in folate have a much lower incidence of heart diseases than those who don't. Saka yung vitamin E, monounsaturated fats and glutathione in avocado are also great for your heart. Maganda rin daw yan at possibility sa stroke prevention. The high levels of folate in avocado ay protective din against stroke. Kanya yung mga taong kumakain ng diet na mayaman sa mga folate, mas mababa ang kanilang risk of strokes. Okay? Ayun, ito din certain nutrients sa avocado are better absorbed when eaten with avocado. Yung ibang mga nutrients. So, kung meron kang avocado sa tiyan mo, yung ibang nutrients na kinakain mo, iniinom mo, ay natutulungan ng avocado na ma-absorb mo. It also has, avocado has 5 times the amount of carotenoids. Yun ay grupo ng mga nutrients that includes lycopene, beta-carotene, and all those, than those that do not, that are not included. Na hindi kasama ng avocado. Tsaka yan, magandang source ng glutathione. Okay? Which is a very powerful enzyme na pwedeng ginagamit yan po for preventing aging, cancer, and heart disease. Ang problema lang dito sa atin, ginagamit ang glutathione para na magpaputi ng balat. Ay, naku. Pwede rin yan gawing facial mask. Pero kanya lang, yun lang ang nakikita ng tao. They do not understand how powerful. That's one of the most powerful endogenous types of chemicals that are produced by the body itself, and it's necessary even for the disabling of super free radicals. Kasi pagka meron kang super free radical, meron kang yung superoxide dismutase, takihin yung superoxide, yung super free radical, so that the glutathione and the catalase can then disarm it. Yes. Tsaka alam naman natin, maraming vitamin E ang avocado, no? Essential din yan para pagtulong, pagpuksa ng maraming karamdaman and to maintain overall health. Alright, let's go back to our questions that have been asked of us. Alam mo, napaka-interesting yung huling na natin tungkol sa ballot, but let's see what our caller now has to say. From 0932-790-1264. Sir, good morning. Tanong lang po, ano po ang hypokalemia or low serum potassium? Okay naman po ang kidney at thyroid ko. Thanks po. Tora, you want to be the first to answer? In other words, just lower the potassium level. Hindi niya na-mention kung babae siya, lalaki, o ilang taon. No? Kasi according sa research, ang potassium, bumababa siya doon sa mga abused alcoholic drinker. Okay. Yeah, bumababa yan. Kung malakas kang uminom, bumababa ang potassium. Bumababa ang potassium. Kailangan sa puso yan. Yes, not only the potassium, also with the calcium and sodium. Yung tatlo na yan, na laging bumababa pagka mahilig uminom ng alak yung isang tao. Another thing, kung meron siyang mga heavy dose maintenance sa drugs, no? Na ang reaction no is to lower the minerals. Yung pampaihi ng mga gamot.
Yeah. O kaya naman yung grabe Yung, magpawis. the medicines that draw water from the blood, Yes, like yes. for example, para sa high blood pressure, Hypertension. at Oo. hypertension, Oo. para lumalabas yung tubig niya. Ihi, pampaihi. Pero alam mo, sabi nila, there are very many things that you can take to increase your potassium. Yes. One of them is bananas. Saging na saba, 4 Saba. to 6 pieces a day. Pero kanya lang sinasabi nila, Yung hinog hindi yung boil. yung hindi yung niluto, at saka hindi yung Yes. binarbecue Hindi sa asukal. barbecue. Kailangan hinog lang. Hinog lang. Tsaka yung maliliit na patatas, Oo. i-boiled mo lang yon. Another thing, yung yakun. Yakult. Yakun. No, Yakun. yakun. Yakun is a root crops, Oo. tinatanim sa atin ng Hapon tsaka Korean. At syempre, yung mga root crops pa rin. No? Halos lahat ng root crops mataas ang potassium content. Okay. At, alam mo, actually, although excessive potassium can also be harmful, Yes. but the right amount of potassium gives a lot of strength and support to the heart. Sa heart, And to a lot of our other muscles. Muscle no? and bones. Pati Especially mga buto. yung gulugod. Yung gulugod. Yes. Okay. So, nadinig na ninyo, ha? Alright, from Edna of San Juan. Wow, wala Bakit naman yung po kanyang cellphone. bumabalik cell number ang dito, hindi ko myoma? makita. Bakit po bumabalik ang Myoma, myoma kahit kahit inoperahan na? inoperahan. May paraan po ba to prevent? Yes. Ang myoma kasi, nagiging common ngayon sa lifestyle ng babae. Lalo na kung kami Ano ang bang menopausal. myoma? Ang myoma, ito yung Mga mga... bukol-bukol na tumor sa Yes, sexual dugo organ. na hindi O, mailabas. sa breast. Kasi buwan-buwan, lumalabas yan. Kasabay sa buwan ng bisita ng babae. I want to ask you a question, Doctor, because somebody called me up just this weekend. Tatanong ko sinong pwede niyang puntahan, Doktor. Kasi yung asawa daw niya, na-diagnose na tinanggal na ang buong matris at ovaries kasi mayroong dugo. Bukol. Oo. Bukol na punong-puno ng dugo. Yes. Ang ginawa, tinanggal ang buong sexual organs. Parang total hysterectomy. Total hysterectomy, yes. Tabso. Paano nangyayari at nagkakaroon ng accumulation ng dugo doon na inasak? Because of stagnation, blood stasis. Ah. Simple, para maunawaan nila, malamig yung katawan nila. Ah. Kasi ang kailangan nga ng babae, laging maligamgam yung katawan. Ah. Para mailalabas yun ng normal. Ngayon, pagka lumamig yan, nagko-constrict yan, hindi mailabas ng normal. Another thing, yung kanilang liver and kidney, may problema. Kasi the one who produces okay. hormones, di ba, is the liver. Oo. So once na meron kang fatty liver, gallbladder stone, kidney problem, and urinary bladder problem, together with the mineral deficiency, eto na yung pamumuo. Okay. Ayan Nagkakaroon ka talaga ng hormonal imbalance. Yes, yun. Actually, ako meron nun during my menopausal. Kaya may monitoring ako every month. At lumalabas talaga yon. So, wag silang matakot pagka lumabas yun. That's normal. Pag hindi mailabas yung buo-buong dugo na yun, yun ang mag-accumulate sa loob, titigas at magiging myoma o tumor. Ayun. So, pwede nating i-manage yan. Mahabang usapan mula sa pagkain, mula sa init at lamig ng katawan, mas maganda makipag-usap sila sa babae. Ayun. Ganun yun. Okay, from 0927-318-2141. Ano po ang dapat kainin para makakuha ng fiber? Brother Vic. Kanina pinag-usapan natin yung fiber. Lahat ng mga vegetables, they are all, lahat, nandiyan yung fiber. However, there are two kinds of fiber, as we say. One is soluble and insoluble. The soluble fiber, the insoluble fiber stays on your gut. Ngayon, ang ating liver, nagre-release ng bile acid, which is yung mga basura na inipon-ipon, pati yung mga excess cholesterol, tapos sinalabas. Ang kaganda nung pag may fiber, sinasagupa niya para hindi na ma-recirculate at hindi At saka para mailabas na. Para mailabas. But the wonderful thing here is that yung meron tayong yung kala natin, yung ininom natin mga juices, walang fiber, they have also fiber. Yeah. No, yung mga katulad ng soluble fiber. The soluble fiber goes into your intestinal villi. At saka maraming source ng fiber kasi sa pagkain. Rice has got fiber. Lahat. Corn has got More fiber. Marami. Manggulay, ang daming fiber. Pero normally, Prutas, ang daming fiber. normally, the meat products, ang sinasabi natin ay in a small amount, and we need more vegetables because of the fiber content. Now, yung insoluble fiber, pag pumasok na sa intestinal villi, nasa dugo, ano yun parang scoba yun Nawalis. Binabrush off yung ating blood vessel, binabrush yun That's one The thing. best patola. However, Patola rin. Okay na okay However, na. ang nangyari nun, it is fiber, so it captures yung mga Pero excess alam mo- sugar, excess cholesterol. Brother Vic, I need to say something. Kasi very popular na ngayon ang pag-take ng psyllium husk.
Psyllium as fiber. husk. But we have to be careful about that because psyllium husk can be very harsh to the intestines. Correct. And If you too cannot much. take too much psyllium husk. I think they're trying to say that psyllium husk will absorb as much as 20 times its weight in terms of toxic matter. Kanya lang, medyo magaspang daw yung psyllium husk. And so, taking too much psyllium husk is not nai-irritate ang iyong Susugatan. oo. Kailangan Ayun. may kasama siya. Correct. And then this is what is the importance yung sinasabi ni Brother Vic na soluble and insoluble fiber. Ang nangyayari sa psyllium husk, no, being an inert, wala siyang advantage kundi mag-iscoba lang siya. Magwalis lang siya. Ngayon, pero kung kumakain ka ng psyllium husk, dapat May you have to kamote have ka. quite a lot of tubig. Tsaka, A lot of fluid. And Lot of crops. tubig. Dahil siya nag-absorb Para yun. Parang sponge, Yes. ina-absorb yung gano'n. Tapos i-scope. So, pwedeng gamitin nyo for the purpose of yung intestinal cleansing. basta wag tatagal. Pero huwag Huwag maging continuous na walang Yes. tigil ng correct. I think though the problem there is because that also helps to eliminate a lot of Waste. toxic wastes and fecal matter. Oo. Nagiging habit forming eh. And you have to watch yourself there. Okay. 0927-461-0234. Good morning po. Ano po ba ang tulong ng prunes sa ating digestive system? Thanks po. Wow, ganda yung prunes. Alam po ninyo, that's something which helps prevent constipation. Cleansing. Yung pagkililinis po ng Cleansing. ano. Meron ako isang With cake. enough sugar. Meron ako isang kaibigan During doktora. cleansing with sugar, nababalanse. Okay. Meron isang kaibigan na doktora, it's a very favorite kaibigan ko. Sabi niya, pag constipated ka, sa morning, drink at least more than half a glass first thing prune juice. of prune juice. That will excite the movement of the intestine. Because of mineral content na mataas. Oo. And Kasi number one maraming is mga potassium. intestinal cleansing ngayon is founded on the intake of senna. And senna is habit forming. Ang cleansing ko sa bitoka, yung okra tsaka saluyot. Correct. Kangkong. Kasi ang nangyayari doon, nagiging habit forming yung pagtake ng senna. Yung peristalsis o yung paggalaw po ng ating big intestines para pagtulak ng ating dumi, pag hindi ngayon nalalagyan ng senna, ayaw kumilos. Nai-immune na sila. May immune, di ba? Mas maganda pagkain pa rin. Okay, from 0917-545-182, good AM. Ano po bang maganda sa kidney stones na inumin na herbal? I am 44 years old. Doktora? Kidney stone, yun na nga ayusin yung pagkain para yung uric acid, no, hindi tumaas. Herbal para dyan, ito yung number 1, sambong. Yung sambong, kung meron silang fresh, haluan nila ng banaba. Banaba at sambong, o kaya fresh din. Isang baso, tag-isang baso, ilaga sa mga 6 to 8 glasses of water, 15 minutes. Gawing parang tea. Ubusin nila yon maghapon hanggang alas 5 lang. Huwag silang lalampas ng alas 5. Yes. Okay. Kasi ang So, kidney araw-araw time, yan? araw-araw. Ang kidney time, sa umaga hanggang alas 5. Pag liver time, gabi hanggang madaling araw. Dapat alam nila yung trabaho ng kidney. Ngayon, oras ng nadinig na ninyo, paglilinis. ang kidneys nyo, trabaho niyan, Umaga hanggang alas 5 hapon. ng hapon, pagkatapos nun, liver na. At nagpapahinga Liver na. naman ang Yes, kidney. yes. Kanya hindi Ganun. kayo pwede ngayon magiinom at Oo, kumain ng hanggang gabi. katakot-takot sa gabi. Tama. Ha? Hindi na makakapahinga ang kidney. Disiplina ang kailangan. Wow, Disiplina. napakahirap na salita nun, Doktora. You talk about something that we are not aware, we are not familiar with. Disiplina. Self-discipline is the best medicine. Herb discipline is the best medicine. Ayun na, dinig na nyo sinabi ni Doktora. Alam po ninyo, napakadaming bagay. But all of this is all calculated for us to be able to, para mapahintulutan natin ang ating katawan na ayusin ko ano man ang diferensya na siyang nangyayari sa loob sa pamamagitan ng tamang pagkain, tamang pag-inom, at maayos at balansyadong intake ng foods, etc. Yun ang disiplina. Meron akong itutulong dito sa ating kaibigan, yung kidney. Subukan niya, take asparagus. Pag oras na halimbawa yung asparagus kinain mo, ang ihi mo napakabaho. Asparagus has been found to be able to dissolve even kidney stone. Pero alam mo, Asparagus juice. Pero raw ha, hindi luto. Hindi. I steam it. Then in-austerize ko ang asparagus. I take that every morning and every evening. Walang amoy ang aking dumi. Nalinisan kasi. Nalinisan siya. Pati yung yung talisay.
Oo. Talisay. Oo. Oh, hindi nila kilala ang talisay, but talisay is very good As to a tea? cleanse. Yeah, to cleanse the urinary bladder. Pati Okay. sa gonorrhea. Ah, really? Yeah, Gonorrhea. yung bark ng talisay. Talisay. Yung, Anong yung ginagawa young dun sa leaves, bark? Ano? ilalaga mo Nilalaga siya. din. Ilalaga. oo. Gaano katagal nilalaga yun? 10 to 15 Pinakukulaan ba o minutes. talagang Oo, laga lang? ilalaga 15 minutes. Pagkatapos iinumin during the day. Yes. How much of it to take? 3 to 5 cups daily. Tapos yung young leaves naman, para doon sa pantog, no? Pampalinis. Talisay leaves, very good. So, yung bark pwede yan? Yung maski bark na sa gonorrhea. at yung dahon, young leaves, pampalinis ng pampalinis bladder at ng kidney. bladder. Yes. Tapos, yung dahon niya, pag tinapal mo sa katawan, para sa trangkaso. Ah, ganun ba? Ayun, ang Fever. talisay. Yes. Para sa fever. It absorb heat and cold ng katawan. Pag ang Okay. na-absorb niya, lamig, yung talisay leaves, fresh pa din. Pag na-absorb niya init, yung talisay parang binilad sa araw. Wow. The best. Saan ba The best nakakakuha medicine. ng talisay leaves? Sa daan lang po, sa kalsada, sa plaza, napakarami. Tapos yung bunga niya, best source ng vitamin C. Nakakain ba ang bunga ng talisay? Kinakain ng ibon, di pwede sa tao. Masarap. Paano kinakain yun? Ganun lang, raw. Yung balat, at saka yung laman niya sa loob, yung seeds. Yan ang gamot ng mga nitibo sa bundok. Ayun, nadinig na ninyo. Ha? Talisay. Libre, walang Yung bayad. buong puno, pwedeng Pwedeng gamitin. gamitin. Bunga, Yes. dahon, at saka bark. Yes. Kanya lang, pag tinanggal mo yung bark, papatayin mo yung puno. Hindi, tutubo uli yun eh. Konti-konti lang naman ang Konti-konti, kailangan kunin, yes. no? Hindi naman kailangan balatan mo ng gusto yung punong talisay. 0927-520-9691. Good AM po. Nagka-thrombosis po ako after hysterectomy. After 3 months, nagpa-CT scan po ako. May nakita po sa pelvic large mass. Sa ngayon, di na po ma-straight yung hita ko. Masakit po, di na po makalakad. Di po ako maopera dahil po sa thrombosis. Yun pong biopsy sa akin, endometrioid carcinoma po. Sa ngayon po, nagra-radiation po ako. Thanks po. Ano kaya magagawa in terms of the thrombosis? Oxygen therapy. Oxygen. Pero kailangan nila yung sili at garlic to dilate. Kailangan mag-dilate yung blood vessel eh. Tapos may magtutunaw. Then coming up yung oxygen. Pagka may cancer ka, dapat taas mo yung oxygen content sa katawan. I know, because cancer cells cannot survive in an Yes, oxygenated yes. Yun environment. lang ang remedy. But Hanapin nila how yun. to restore the thyroid? How to restore the thyroid, i-cleanse ang liver. Number 1 ang pinanggagalingan ng hormonal imbalance o endocrine problem is liver. Yun ang may kasalanan lagi, yung liver. So a lot of endocrinologists don't know that. Oh, kasi hindi nila nakikita Yung yung connection. process. Saan nang galing? Sino nag-supply? Sino may kasalanan? Dapat yun ang putulin. Okay, at least Stop yun ang the root pagalingin. cause. Yes. Para- Unahin yung supplier. Oo. Diba? Pag na-cut off yung supply, Unti-unting gagaling yung problema. Oo. Kasi wala nang nagsusupply. Alright, so yun ang kailangan gawin, doktora. No? Yes. Mag-liver cleanse muna. Exactly. And consult a naturopathic doctor, alternative doctor, find out how to cleanse Yes. your liver. Liver, gallbladder. Uunahin mo yung liver mong yun. Sa amin, meron Pero kaming ngayon, flashing meron na niya. siyang mass ngayon sa pelvic area. Yes. Lalagay Liver yun. pa din. Liver pa din. Kailangan i-cleanse lahat ng vital organ. No? Pagka nalinisan ng vital organ, change your food. Taasan mo na oxygen hanggang luminis ang dugo. Pag malinis ang dugo, with enough oxygen, yung cancer unti-unti magkakapsulate. Once na magkapsulate yan, wala na yung ugat niya, hayaan mo na siya, huwag mo na gisingin. Kasi pag binayopsy yan, gising na naman. Hayaan mo na siya. Tatagal siya ng konti. Bakit naman konti lang? Depende sa kanyang pagsunod. Oo. Sabi nga, lahat ng sakit pwedeng gumaling, pero hindi lahat ng may sakit gumagaling. Mindset lang yun eh. Pag matigas ang ulo, wala tayong magawa. Kanina may sinabi niyang endometrial cancer. No? Now, you should remember na ang sakit ng babae, no, urethral cancer, uterine Reproductive. fibroid, fibrocystic breast Yes. disease, Ganun or siya. even endometriosis. They are Big all disease. Hormonal problems. Endocrine. all estrogen-dependent disease. Hindi related, dependent disease. In other words, siguro mataas ang kanyang estrogen Now, production. Kain pa rin. Now, pagka Lalo manok. pag yung estrogen, ang ginawa ng ating dakilang Diyos, yung liver, siya nagde-detoxify. Oo, Estrogen is kino-convert yung harmful. estrogen. From estradiol
Estradiol to estriol. estriol to estrone. So, in other words, sinasabi ni Doktora na yung liver kailangan ilinisin. Healthy, Kasi kailangan. kung hindi naman, paano Hindi niya na niya. paano may neutralize? Hindi na niya nagagawa yung dapat niyang gawin to neutralize Tumigas, the congested estrogen. liver. At ang isang pinakamadaling treatment for congested liver, saluyot, hilaw. Iinom ka nun sa gabi bago matulog. Take for the liver time. May pasyente nga, liver cancer, gumaling saluyot. Sa saluyot. Saluyot, yes, saluyot is the best. Kasi saluyot is good for congested liver. Once na congested ang liver mo, everything will follow kung ano-ano sakit. Yeah. But when you take this saluyot, ba ang nangyayari? Naglalabas ba yan ng mga calcified stones din? Kung ano, yung nutrients na nandun sa saluyot, yun ang kailangan ng liver. Para ibalanse lahat at linisin siya. Pero hilaw. Ano yun? Basta kakainin mong hilaw. I-juice mo siya. I-juice mo pero hilaw. Okay, The ayun, best. nandinig na ninyo. Dito siya dahil sa Yes. osterizer para lumabas ang juicer para lumabas Or ang food processor. food processor para lumabas Yes, ang with- juice. with How water. much of that should you take? 1 cup? 1 cup a day. 1 cup. No, 2 times a day. Twice a day. Sa umaga. Before meal, sa lunch 11 din. Kasi liver time is 11. Then, sa gabi, 10 p.m. 10 p.m. Liver After time. dinner. 12 hours. 12 hours Usually. difference. 11 and Yes. 11. Yes. Okay. Usually. Siguro, 0920-797-4317. Good AM po. I'm 34. Female, may discharge po ako. Medyo may amoy. Ano po ito? Ikaw na nga sumagot doon. Vaginitis. Vaginitis. Vaginitis yan. Or Possible. Candida yeast infection. Yes. Because of chemical reaction and uric acid. So, avoid using mga sabon. Kanya, in other words, nagkaroon na ng imbalance sa loob ng UTI mo, Yes. no? Yung good bacteria o yung protector niya, nagkaroon ng problema. Kasi hindi naman dapat tinatanggal yung madulas doon sa loob eh. Oo. Pag maglilinis sa labas lang, wag yung loob kasi yun ang protector niya. At wag gagamitan ng sabon. Tsaka siguro ito, susunod na question, 0927-496-9971. Paano ma-prevent Yun na yun, bumabalik papunta. ang UTI or kidney infection? UTI, kung babae siya, yun na rin yun, uric acid. Then, maliliit na bato doon sa daanan ng ihi. Hot sits bath. Hot sits bath. Okay. Maupo sa plangganang may maligamgam na tubig na kaya mong init, basa hanggang sa puson. Pati yung may mabahong amoy na lumalabas, no? So, maupo ka dyan, mainit yung paa, may cold towel sa ulo. Anong ginagawa nun? Para i-disinfect. No? Painitin yon, mag-dilate yung daanan, ilabas yung mga dumi. Gagawin yon, continuous 30 to 40 minutes bago matulog sa gabi. At saka continuous din yung cold. Gawin siya every other night. Alam mo lang ang problema dyan kasi, doktora, kung wala akong bathtub, paano ako magsisits bath? Plangganang malaki. Plangganang malaki. Drum. Maupo ka dun. Paano ba? O pwede sa drum. Di, buong katawan. Pwede. With activated charcoal powder to absorb. Oo. Yes, the best. Actually, sa Iloilo, we have wellness center, no? May tub kami ng charcoal bath, may tub for ozone bath. Ilalagay mo lang sila doon, ang sarap ng pakiramdam. Di ba, doktora, you have well, they can get activated charcoal, Yes. no? So, puntahan nyo din si doktora sa activated kanyang charcoal. klinika. You will find out the address and the number later para if you need activated At charcoal. dito mababasa all about activated charcoal. Ayun, meron Ayun din siya sila. May libro na po sa inyong tayo. libro regarding activated charcoal. Kasi ang kailangan nila, education instead of medication. Ayun. Diba? Napakalaking halaga. Hindi lang sa Education spelling instead difference. of medication. Mahal ang medication. Pinakamahal yung medication. Pinakamahal. But education, is it much. will run through the family. Oo, tsaka dala mo buong buhay mo. Yes. Alright, I just wanna give you the address of Dr. Mary Jean Acero. Ito po sa Remnant Health Center, 1300 Anita Building, ground floor, Quezon Avenue, Quezon City. Ang telepono po niya, 441-8022. Sana sinusulat ninyo. At saka 489-2431. Meron din po siyang email, remnant, hcc04@yahoo.com. Mobile phone niya, 0928-353-0457 at 0939-935-9778. Yung school. Okay, yung school meron natin. din siyang website yan, yung Remnant Institute, yung eskwelahan niya, .com. Yes. Pwede yung putang diyan, Pwede pakita silang nyo. mag-aral. Oo, alam mo, ang Yeah, problema website, dito, so internet. many lives are lost because of ignorance. Yes. Sabi sa Bible, Di ba? my people are destroyed for lack of knowledge. Amen. Alright. Ito pa ang isang tanong na lang daw. Meron pa ata, wala na, or tumigil na.
Okay, wala na tayong panahon para magsasagot pa. Sayang at ang dami-daming mga tanong dito na I wish we had all the time to be able to answer. But Yes. I want to thank you, Doktora. It's been a very enlightening morning. Thank you in all of this bad weather. Maraming problem, We've got babae. good news. And especially Yes. for women. I hope a lot of women were watching na nakikinig. Marami kayo na-pick up sa sinasabi ni Doktora. Sa sinisipon, uminom sila sa laba 3 times a day. Salamat. Pampainit ng 3 times a day, katawan. pampainit ng katawan para kung sinisipon ka, Yes. nubo ka, that is good for you. Amen? Alright, Brother Vic, may one last word and you have very few. Well, tama sa amin, maganda kung education is best, Better than medication. best Remedy. advantage towards your remedy, no? Kanya, huwag tayong saradong isip na. Yun lang gusto natin makita. Palawakin ang ating pananaw at Isipan. paningin at At para tayo gumawa. matuto. Ha? After malaman, work for it. Yung school ni Doktora ay International. something to ponder. Oo. Diyan tayo makakatuto. Bakit naman natin ayaw matuto? Actually, tinatamad ako. Dami kong ginagawa. Talaga gusto mo magkasakit. Tama. Gusto mong maikli ang buhay mo kung ganyan talaga ang pananaw mo. When you don't want to learn anymore, at gusto mo nakalagay sa iyo na silver platter, hindi ba sasabihin mo sa akin kung ano iniming ko, tama na yun. Tapos wala kang pakialam sa iyong buhay, ay kawawa ka. Ang magandang at magandang kalusugan ay kailangan nating pagpukulan ng kaunting pansin. Okay? Salamat po sa pagtaguyod nyo sa umagang ito. I hope we'll see you again next week. God bless you.